Praise God. Alam niyo po, every time nakakantahin natin yung grace ng Panginoon, talagang hindi ko po maiwasan yun. Kasi kung titignan natin, it's all by His grace. Hindi tayo karapat-dapat. Pero ang pinakita ng Panginoon, ang tunay, ang pagmamahal niya para sa atin. Siya ang namatay para sa atin. Alam niyo po, every time na kahapon nga, first time, praise God na mag-minister ang ating kapatid na si Sister Glenda sa communion. At nakita ko na talagang umiiyak siya. Alam niyo po, pag nandito kayo sa harap, nag-minister kayo para sa communion, talagang mararamdaman niyo, hindi pwedeng hindi kayo maluluha sa ginawa ng Panginoon. Talagang napakabuti niya kung paano tayong minahal, kung paano tayong inahon sa mga kasalanan, na ngayon ay tayo'y libreng-libre na makakapagpuri at makakapunta sa Diyos Ama. Amen? Thank you, Lord. Ngayon po ay Father's Day. At alam ko po na ang magiging prayer ko po, opening prayer, is to thank God. Thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, at tunay nga na ang bawat isa sa amin ay may kabuluhan sa iyo, Lord God. Lord, gaya nga po ng hindi niyo lang po inalaw na magkaroon ng Mother's Day, kundi Father's Day, Panginoon. Dahil ginamit mo sila upang lahat kami dito ay nandito ngayon sa mundo. To enjoy you, Lord God. Maraming salamat po. At ngayon po, dalangin ko, Lord, sa aking share na iyong salita, naway dalangin ko na ikaw ang manguna sa akin, Panginoon, na iyong salita lamang ang lalabas sa aking bibig. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Bago ang lahat, gusto ko lang batiin ang mga tatay na nandito ngayon. Ilang lang po sila, wala po si Brother Roden at ang aming anak na si Pastor Paulo. I want to greet you a happy Father's Day. Talagang blessed po ng gawain ng Panginoon dito sa Kuntong at binigyan po tayo na kahit ilan lang po sila, pero makikita po natin ang pagkilos ng Panginoon sa bawat buhay nila. Unang-una na nga po ang tawag po sa kanila si Tatay Andy. Pero gandahan naman po natin, Brother Andy. Na talagang nakikita po natin na napakabuti ng Panginoon sa kanyang buhay. Tinawid po siya sa mga sakit na gawa ng kalaban at ngayon po kasama po natin siya. Talagang it's a miracle. At nung kanyang kapanahunan, siya po ay isang parang artista, isang matinee idol. Pero hindi po naging daan yon para hindi niya makilala ang Panginoon. Bagkus, eto sila ngayon kasama Sister Anin, the one and only wife, at wala nang iba, kundi si Sister Anin lang. Pati si Brother Alex, wow. Nakita naman natin kung paano kung matitinig niyo po ang kanyang testimony, napakabait po niya. Pero meron pa rin mga bagay na alam po ng Panginoon. Pero ngayon, andito po siya. Talagang devoted husband sa kanyang family. Amen. Kaya bless na bless Sister Jeanette. Tingnan nyo. Kaya lalong gumaganda. Tingnan nyo naman. Si Brother Roden wala dito eh. Tutulog. Overnight po kasi. Oo, mahirap naman na pumunta siya dito ng puyat. Baka mamaya ay makita na lang natin nakaganon dahil natutulog. Mamaya overnight ulit. Kaya sinamantala niya na yung 3 hours niya para makatulog. Pero kung makikilala niyo po si Brother Roden, siya po yung tatay na napakatahimik. Ngingiti lang po. Ngingiti lang. Napakabait. Pero hindi po yun inabuso ni Sister Tess. Amen. Pero po ngayon, kung makakasama niyo po, ay talagang naging masalita na siya. Masalita in a good way para sa Panginoon. Amen? Siyempre po, hindi ko din po makakalimutan ng aking gwapong anak. Kahit wala po siya dito, alam ko po kaninang umaga po, kagabi po, nagtatawagan na po kami para batiin po ang aking husband para ng Father's Day. Ganon din po kami para sa kanya. Kaya praise God, patuloy niyo po silang ipag-pray na tunay nga na, kasi nung minsan ako po'y nag-iisa, na bigla pong nag-flash sa aking yung isip, sa aking vision na
ginagamit sila. Kasi po dun sa lugar nila, wala pang masyadong bahay. Ilan lang sila. Kaya ang sinasabi ko lalo, Lord, protectionan niyo po ang aking mga anak. Kasi alam niyo naman po yung nangyayari. Pero ngayon po ang nag-flash sa akin, parang nagkaroon ng isang gawain ng Panginoon to. Hindi parang time will come in God's perfect time na mangyayari po yun. Ngayon po, abala po sila sa mission, sa Kalasyaw. Hindi man po siya nakakarating doon dahil po sa social distancing, sa ang higpit po ng gobyerno ngayon. Pero wala pong imposible. Meron po tayong social media, di ba? At syempre po ang aking asawa. Kung nakikita niyo po, laging may bigote. Sabi nga ni Sister Lynn, bakit daw hindi tanggalin? Wag naman. Wag po tayong ganun. Kasi po, lagi pong sinasabi mo kang bata si Pastor Morgan. Eh kung tatanggalin pa po yung bigote, eh di wala na. Baka mapagkamalang nanay na po ako. Hindi daw, sabi ng anak ko. Sabi ng anak ko, hindi daw. Pero praise God, talagang nakita ko po ang mga tatay natin. You were so blessed. Kasi po dati, ilan lang nadagdagan si Brother Alex, si Brother Andy, at saka si Brother Rodel, si Pastor Paulo. Dadating ang time. Pag wala na po pandemic, andito na po sila. Pero gusto ko pong i-share, Happy Father's Day sa inyong lahat. Gusto ko lamang pong i-share yung about, syempre po, actually iniisip ko yung title. Ang nangyayari po, lahat po ng pinapakinggan ko nag-preach about Father's Day, puro mga lalaki. Sabi ko, bakit ako babae? Akong mag-preach ngayon. Pero syempre, mas maganda na rin yung opposite sex ang nag-preach, di ba? Ang una ko pong sasabihin, it's about love. Ilang beses na po natin itong nadidinig about love. Love is the very characteristic of a Christian that can never be taken away. Amen? Anyone who claims to be a Christian is imposible na hindi siya marunong magmahal. Amen? Ang pag-ibig ay isang test kung talagang Kristiyano ka. Meron kang ability to love. Ang magmahal, hindi kaya ng isang tao hanggat hindi na-experience ang pagmamahal ng ating Panginoon. Na-share na ito ni Pastor Morgan noon eh. And this is love. At ito yung God loves us first. Diba? Hindi natin ito kayang ipasa hanggat hindi natin ito nararanasan. Yes. Amen. And if you love, dapat mahalin din natin ang iba. Hindi ang pagmamahal ng Diyos, hindi pang sarili lamang. At pagka marunong tayong magmahal dahil sa pag-ibig ng Diyos ang nasa atin, kasunod na yun to serve other people. Diba? Siyempre, hindi naman pwedeng nagsiserve ka sa ibang tao, napapabayaan mo naman ang pamilya mo. Siyempre, unang mangyayari yun sa pamilya. Diba? Kasi marami nga nagre-reklamo ngayon eh. Especially yung mga ibang pamilya na nagsasabi, ano ba yan? Puro ka na lang simbahan! Napapabayaan mo na yung mga anak mo! Hindi ganun ang Diyos. Gusto ng Panginoon, balanse tayo. Amen. Balanse. Kaya nga, bilang Kristiyano, kailangan hindi lang ikaw o hindi lang ako, hindi lang asawa natin, hindi lang ang anak natin, dapat buong pamilya. Amen. Dapat ang buong pamilya ay nasa palatuntunan ng Panginoon. Hindi natin pwedeng iwanan sila. Kasi na-experience po namin yan, praise God, nung makilala namin ang Panginoon at nagkaroon kami ng relasyon sa ating Panginoon, maliliit pa sila Paulo. Maliliit pa si Paulo noon. Wala pa si Agape. So, hindi mahirap na suhetuhin, na hindi pwedeng sasabihin niya, Mami, ayoko sumama. No. Diba? Kasi under pa yan sa pangangalaga mo eh. Kaya noon, talagang saan kami nandun? Nasa Bible study, nasa Saudi Arabia kami noon. Nasa Bible study, kasama namin si Pastor Paulo. Pagka sa gabi, natulog na, talagang kahit malaki, bibit-bitin ni Pastor Morgan para umuwi kasi hindi mo na magising. Hanggang sa, nalakihan niya yun. Pagka nagsisharean kami ng mga kapatiran, kahit palaro-laro siya, pero hindi namin alam, nadidinig niya pala yung mga pinag-uusapan namin.
So hanggang si Agape nung pinanganak ko, ganun din ang nangyari na talagang bata pa lang, nasa ano na ng Panginoon. Kaya yun ang dapat na maging dapat sa isang pamilya na i-engage hindi lamang ang magulang o hindi man lang ang anak, kundi lahat ang buong pamilya. Alam niyo, actually, maraming tatay, di ba? Ang dami, nagkalat dyan. Maraming tatay. Pero maraming tatay na parang ang ginawa lang mag-asawa ng anak. Pero hindi nila nagagawa ang role ng isang tatay, di ba? Parang ito yung ano nila na, bahala na, mag-anak ako, bahala na, kung may kakain, hindi kumain, kung wala, hindi magutom. Ganon, maraming tatay na ganon. Actually, marami din yung mga tatay na nagbebenta na ng mga anak. Alam niyo yan, napapanood natin sa mga tulpo, sa mga... Sino hindi nanonood ng tulpo dito? Ay, hindi kayo. Praise the Lord. Huwag nyo nang umpisahan, kasi pag inumpisahan nyo, susunod-sunod na yan. Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang isang ama? Actually, according to the survey, ang walang ama sa isang tahanan, 63% of suicide. Totoo po yun. Marami pong even dito. Marami nagpapakamatay. Siguro dahil sa pag-aaral, di ba? Masyadong pressure ang mga estudyante dito. Kaya maraming mga hindi nila makaya ng suicide. Pero sa Pilipinas, hindi ko po inaano yung bansa natin, pero ito po ang katotohanan. Na marami pong ama na hindi nila nagagawa ang kanilang role bilang ama. Kaya marami po, 63% ang nagpapakamatay. Kesa na lang maghirap sila, pinili na nilang magpakamatay. At 89% po ang rapist. Totoo po yun. Totoo po yun. Ito po ang survey. 85% of youth naman nasa jail. Dapat nga po, bata pa lang, dinidisiplina na ang bata. Kasi pagdating ng panahon at hindi nangyari yun, gobyerno ang magdidisiplina sa kanila. At ito yung jail. At 85% of children ay may behavioral problem. Yung bang tigas ang ulo na hindi mo masaway, na parang gusto niyang gawin kung ano yung gusto niyang gawin. Kasi wala siyang kinikilalang ama eh. Parang yung sarili niya na lang ang sinusunod niya. And 75% of young patients na yung mga nasa, ano ba to, yung para gumaling sila. Yung, kung saan dinadala yung mga drug addicts. Rehabilitation Center. 75% po, karamihan po mga kabataan. At ito po ay dahil wala silang tatay. Ang hinahanap na lang po nila ay kalagayahan na kung saan yung para bang wala sila sa mundo, na masayang-masaya sila, na para silang lumulutang. At ito po yung pag-take ng drugs. 71% of children who don't finish schooling because they don't have a father to support them. Father to encourage them, to teach them. Kaya napaka-importante po talaga ng isang ama. Actually, maraming tao po dito sa mundo, may tatay, pero hindi nila ma-enjoy yung father-son-daughter relationship. Kasi po, sa hirap ng buhay, marami pong ama, especially sa ating bansa, ang pumupunta sa ibang bansa para magtrabaho to provide kung ano man ang pangangailangan ng family. Meron naman po sumakabilang buhay na hindi nila nakagisna ng kanilang ama. Pero marami din po ang sumakabilang bahay. Kaya hindi nila nakita ang kanilang ama. Dahil wala po lagi doon. At meron naman po, dahil sa mga ginawang hindi maganda, nakakulong sa jail. Marami pong mga anak na lumalaki na hindi nila nakagisna ng kanilang ama. Actually, meron pong istorya, at this is a true story, na sa South Africa, meron pong refugee camp na kung saan dinadala yung mga family na siguro naapektuhan ng mga gera, yung mga ganon. Ngayon doon sa refugee camp,
merong isang pastor. Andun yung mga family. Normal ang buhay nila doon. Nagluluto, nagkakainan, nagsasayahan. Bigla na lang may dumating na mga rebelde at ang edad na nila ay mga 17, 18, 19 years old. Ang babata pa nila. Ngayon, nung pinikwento nung itong istoryang to, hindi ko na matiis yung kung paano pumapatay yung mga rebeldeng yun. Yung una, pinahilera sila. Tapos yung nasa una, yung batang 6 years old, tinawag. Nung kinikwento, sininti ko na. Nakarating lang ako nung pagkatapos ng bata, sinunod naman yung nanay. Sinabi kung paano pinatay. Tinigil ko na kasi parang hindi mo matanggap. Parang kadumal-dumal yung pagpatay na yung minsan nababalitaan na rin natin ng pinagpuputol, pinagaganyan. Ngayon, may mga natira, may mga hindi naman pinatay at isa na doon yung pastor. Sabi nung pastor, Lord, bakit nangyari to? Malinaw na dinig niya sa Panginoon kasi wala silang tatay. Alam niyo po ngayon, marami pong mga kabataan ngayon na walang modelo. Ako po, nakita ko po sa aming anak na si Pastor Paulo. Modelo niya ang kanyang tatay. Kamukha ko lang po. Si Pastor Paulo, sa akin lang po nakuha yung pagkagwapo. Konti lang po kay Pastor Morgan. Pero praise God, yung behavior nila, yung ugali nila, nakuha nila kay Pastor Morgan. Kasi po, alam niyo naman po ako, medyo high blood minsan. Pero praise the Lord, in control pa rin si Lord sa buhay ko. Amen. So, yun ang sinabi ng Panginoon na wala silang ama. Kasi ngayon po, alam niyo naman po ang nangyayari sa Pilipinas, ang mga pelikula, puro violente. Lagi nilang ginagawang modelo, especially yung mga bida. Anong ginagawa ng mga violente? Ng mga maril, nananaksak, nananapak, talagang kung makasigaw, ganun sila eh. Ako nga po may kakilala din, hindi kakilala niyo din. Kilala niyo si Cardo. Diba? Ilang beses na siyang sinaksak, ilang beses na siyang binaril, ilang beses na rin siyang namaril, ilang beses na rin siyang nanaksak, ilang beses na siyang sinapak, ilang beses na rin siyang nanapak, ilang beses na rin siyang nanigaw, pero buhay pa rin. Ngayon nga po, i-extend pa po, ang tagal pa po ng buhay ni Cardo. Kaya ang mga kabataan, ginagawa silang modelo. Dahil alam nila, wow, ito ang tunay na lalaki. Nananapak, namamaril, nanununtok. Kasi walang amang gumagabay sa kanila. Kaya minsan po, iniisip ko, ano kaya magiging future ng mundo? O, yung bansa na lang natin, kapag walang mga ama na tatayo bilang mga ama talaga. Real father. Sabi nga po, madali pong maging tatay. Sabi ko nga kanina, mag-asawa ka lang, mag-anak ka, tatay ka na. But it takes a special man to be a dad. To be a real father. A man who loves God, a man of conviction, a man of understanding what it means to be a real father. Kaya sabi ko nga po kanina, ang message na to, nabanggit ko ba yung kanina ay para sa lahat. Hindi lamang po para sa tatay. Hindi para lang po sa mga tatay. Kahit po single ka, pwede kang maging tatay. Tignan po natin si Paul. Single po siya, but he became a father to many in Jesus Christ through the gospel. Nakikita po natin to sa 1 Corinthians 4:15. Ang sabi po dito, for though you might have 10,000 instructors in Christ, yet you do not have many fathers, for in Christ Jesus, I have begotten you through the gospel. Kaya po si Paul, he was single, but he became a father to many people sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus at ng kanyang salita. Paul was very intentional to really act as a father spiritually. Kaya kahit wala kang anak,
pwede kang maging tatay. Amen? Amen. Tatay to someone whom you have brought to Jesus Christ. Hindi pa po huli ang lahat. Kahit po mga kababaihan, pwede po tayo maging tatay, pwede po tayo maging nanay, spiritually. Amen. Amen? A fatherhood is not only limited to those who are married, na may mga anak, but to everybody. Sabi ko nga po kanina, paano ang mga nanay? Para doon po sa mga married, na alam natin kung ano ang dapat ipag-pray sa mga husband natin, pero wag po natin kukunin ang leadership position ng ating asawa. Kasi marami po ngayon na kinukuha na po ang role ng kanilang asawa. Diba? Kagaya po sa bahay, minsan pag nagpaalam si Agape, ay, anak, wag muna. Eh, sabi niya, mami, kasi, oh sige, tanungin mo si daddy mo, kung ano sinabi ng daddy mo, yun. Di ba, dad, no? Oh, so, hindi po, ang asawa pa rin, ang dapat, ang may say ng yes. Amen. Or no. Sa mga single, huwag po basta-basta mag-aasawa. Makakita lang kayo ng gwapo, kinikilig na kayo. Sa bagay, hindi ko po maalis yan dahil ako po na-experience ko din po yan. Nung makita ko po si Pastor Morgan, kinilig ako talaga. Kasi talagang, oo. Alam niyo po, minsan parang hindi natin iniisip ang magiging future. Hindi natin iniisip, ano ba yung buhay asawa? Panandalian lang ba? Yung bang ito, gwapo, itong gusto ko, sige, pakasal ako. Pero hindi nyo alam. Sabi nga nung isang preacher, huwag kayong mag-asawa ng gwapo dahil maraming gwapo na loko-loko. Hindi naman, not all. Tapos maraming gwapo na talagang lolokohin ka. Kaya huwag nang piliin nyo. Ito yung totoo. Piliin nyo yung lalaking nagmamahal kay Kristo. Amen. Piliin nyo yung lalaking may buhay ni Kristo na nagmamahal ng tunay. Piliin nyo yung lalaki na talagang may paninindigan sa buhay. Piliin nyo yung lalaki na talagang ang priority niya, ang kaharian at ang katwiran ng Diyos. Amen. Pero praise God, nung time na yon hindi pa kami Kristiyano. Praise the Lord. Sabi niya, andito kami ngayon na, ayun, nakikita nyo naman hindi ko na kailangan explain. Amen. Amen? Ngayon po, actually yung dapat kong i-message o i-share, yung bilang daddy, dapat intentional ka, dapat sadyain mo, marunong kang, ibig sabihin kasi marami nga nagsasabi, bahala na. Pero kailangan i-sadyain mo bilang isang godly man. Diba? Hindi pwedeng sabi mo, godly man, sige, bahala na kung ano yung mangyari sa akin. Sadyain mo kung ano ba yung pagiging godly man. Sabi nga sa bawat isa sa atin, hindi lang mga kalalakihan. Sabi ni Lord sa Matthew 28:19-20, sinabi dito, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age." Diba? Yun ang inutos sa atin, hindi lang sa mga ama, to make disciples. At ito pa, yung challenge ni Lord, bakit sinabing father sa Ephesians 6:4? "And you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord." Sabi po, hindi lang po sa mga, sinabi po bakit fathers? Bakit fathers? Kasi po, totoo po na ang nanay, dapat po ma-involve sa family. Hindi po tayo pang display lang. Hindi po tayo yung tatawagin lang tayo pag kailangan tayo. Amen. Dapat talaga ma-involve tayo sa family. Amen. Pero kagaya po ng mga kalalakihan, busy sa pagtatrabaho. Pero wag po nating kalimutan, mga tatay, na hindi lamang po pagpaprovide sa family ang kailangan ng isang ama, but to instruct them, discipline them, and bring them up for the instruction of the Lord. Yun po ang tandaan natin, mga kalalakihan. Hindi lamang po tayo mag-provide para sa pangangailangan ng
ating mga anak, ating pamilya, kundi to instruct them, discipline them, and bring them up for the instruction of the Lord. Tapos ano ba yung dad? Alam niyo po, ang dad, 3 letters lang yan eh, D-A-D, di ba? Pero napaka ano po ng salitang dad. Ngayon po yung D, umpisahan po natin sa letter D. One D, first D, distinctive. And that should be distinctive. Something to do with identity. Alam niyo po ba, the greatest challenge for men today, especially who had no father figure in the home, is that they suffer from an identity crisis. Kulang po sila ng nurturing influence sa tunay na ama para magkaroon sila ng identity. At ang identity po, hindi po nanggagaling sa kaibigan o sa mga librong binabasa natin. Siguro po, minsan may makukuha kayo doon, pero panandalian lamang. Iba yung ama na nag-nurture sa kanyang anak. At yun talaga, ang real identity dito sa mundo na makukuha natin, ay siyempre nanggagaling sa ama. Kaya nang tunay na ang ama, ang role talaga, hindi po biro-biro. At ito po ay alam po natin na ito po'y maraming kulang sa buong mundo. Marami pong mga anak na nagsasuffer ngayon dahil hindi po nila alam ang kanilang identity. Ngayon sa atin, mga tatay, mga nanay, saan ba natin dinadala yung identity ng anak natin? Alam niyo po, ito ba yung mga saari-arian sa mundo? If your identity is in this world, you will always seek for the things of this world. But if your identity is in God, you will seek what God desires of you. Alam niyo po, hindi naman po kagaya niyan. Marami sa atin, especially sa mga Pilipinas. Kahit hindi na po kaya, makikita niyo, naka-branded sila. Mga branded bag, branded na damit, mga kung ano pang mga talagang mamamahalin, para makita ng tao, wow, ito sila, mayaman, ganyan, ano nila. Pero, dadating ang time, biglang lalabas na lang kung sino siya. Nakalala ko po nung ako'y, bago pa lang po kami mag-asawa ni Pastor Morgan, hindi pa po kami Kristiyano noon. Sabi ng kapatid ko po, kasi may cupping, sabi ko, pag-drive mo naman ako. Sabi ko, sige, siyempre magkaayos ako, di ba? Magkaayos ako. Natipalok ako. Ganda ng ayos ko. Siyempre, kapatid ko yun eh. Gusto ko naman maging presentable din ako. Bigla ako natipalok. Lumabas yung mga Ibig sabihin, kahit anong ganda mo. Kasi siyempre, kinamulatan ko din, ang bait ng nanay ko, ang bait ng tatay ko. Talagang maano sila talagang wala akong masasabi. Pero pagka nagalit, ang bibig na bumulaklak din. Nakuha ko yun. Kaya alam nyo, nung mag-asawa kami ni Pastor Morgan, yun ang pinag-usapan namin, na wag na kami magsasalita, especially sa loob ng bahay, ng masamang salita, yung mga mura-mura. Praise God, nangyari yon at I believe na hinanda na kami ng Panginoon noong time na yon. At sa mga anak namin, walang marunong magmura. Kaya si Pastor Paulo noon, sabi niya, Mami, nung bata, nag-aaral pa siya pero nasa grade prep ata. Sabi niya, Mami, kanina, gusto kong yung may lumabas, pero hindi maiba pa yung bibig ko. Siguro sinarado ni Santo Niño. Kasi hindi pa kami Kristiyano doon. Totoo yun, di ba tato? Siguro hindi ako pinagsalita ni Santo Niño. Pero ngayon, alam na. Nabanggit ko lang. Kaya nga, yung mga, alam niyo, may kwento nga eh. Yung isang kwento, totoo po ito. Merong isang batang maliit na nakita sa labas. Gabing-gabi na. Alam niyo naman ngayon, pandemic, yung curfew di ba? Nakita siya ng barangay tanod. Nung makita siya, Hoy! Ba't ka andyan? Gabing-gabi na, nandiyan ka pa. Natakot talagang. Natakot. Sabi niya, ba't ka andito? Anong pangalan mo? Siguro nataranta yung bata. Kung ano yung nadiding, demonyito po. Sabi niya, ha? Anong demonyito? Niloloko mo ako, no? Hindi po. Demonyito po. Grabe ka, ha? Anong pangalan ng tatay mo? Demonyo po. Sabi niya, ha? Talagang niloloko mo ko, ha? Niloloko mo ko? Hindi po. Totoo
totoo. Eh, nanay mo, demonya po. Sabi niya, ang talagang bata ka, niloloko mo ko. Saan ka ba nakatira? Sa impyerno po. Sabi gano'n. Teka muna, halika na. Ihahatid na lang kita. Ayokong makikita ka dito gabing-gabi na. Magmamadaling araw na ata, nandito ka pa sa labas. Halika, ihahatid kita. Andun pa lang sa may pinto, natinig na, ikaw demonyo ka? Eh, ikaw demonya ka? Sabi ko, ayoko na sa impyernong bahay na to. Kaya nagulat yung tanod. Totoo nga yung sinasabi. Tapos na makita yung anak niya, ikaw demonyita, pinalapas na kita, lumayas ka, lumayas ka. Yun ang nadidinig sa bahay. Kaya demonyito daw ang mga pangalan niya, demonyita. Kaya tayo po, Kristiyano na po tayo, ingat-ingat po tayo sa mga salitang lumalabas sa ating bibig. Kasi po nakukuha po ng mga bata yun. Minsan, pagka nakakadinig ka ng kwento, gabi nga hindi pinapakinggan ko yun. Siguro sabi ni Pastor Morgan, bakit tawa ng tawa itong asawa ko? Natatawa po ako dahil demonyito, demonyo, demonya, impyerno. Pero totoo po yun. Nangyayari po yun. Yun ang nakagisa ng mga bata Yun ang nadidinig nila sa bahay nila. Ngayon naman po, punta po tayo sa letter A. D, distinctive. A, affirmation. Something to do with giving inspiration. Umpisa ko din po sa istorya. Ano ng oras na ba? Sandali na lang po ito. Alam niyo po, meron pong isang matanda na meron pong ini-interview na isang matanda. Story of an old man whose years was filled with pain and confusion. Sa mahigit po na 50 years, andun po siya, nag-struggle po siya sa identity niya as a man. At yung battle niya, na nagkakaroon siya ng attraction, the same sa kaparehas niyang lalaki. At ngayon po, inag-umpisa po ito when he was 10 years old. And hindi niya po alam kung bakit nangyayari ito. He didn't ask for these attractions. And syempre, hindi niya po gusto to. There were moments when he felt embracing his attractions would be an easier path. Parang, gusto niya, nung ano niya mo na ma-embrace niya yung attraction na yun, parang akala niya, yun ang magiging madaling paraan para malampasan niya yung pain na nararamdaman niya. Pero sa taong lumipas na siya po ay Kristiyano, siya po ay nagbabasa ng Biblia, siya po ay nagpupunta sa church, at talagang hinihiling niya po sa Panginoon na mawala sa kanya yun. Pero habang lumalaki po siya, at talagang nagkaroon na po siya ng isip, at young adult, may nakilala po siya isang napakagandang babae, napakatalino, at sila po ay nagpakasal. Ngayon po, nasa isip niya, ito yung siguro magiging paraan para mawala siya dun sa desire niya na makasama niya yung same gender. Dahil meron na siyang kasama lagi, meron na siyang kausap lagi, na talagang praise God na wala po yung desire na yun. And he was a good provider, he was a good husband, he was a good father. Pero po itong trabaho niya, minsan po dinadala siya sa ibang lugar. Ngayon sa kanyang pag-iisa, bumabalik ulit yun. Nararamdaman niya ulit yung feeling ba na gusto niya meron siyang kasamang lalaki. Minsan po nag-iisa po siya sa isang hotel dahil pinadala po siya sa ibang lugar ng company. At mag-isa po siya doon. May lumapit po na isang lalaki na nakipagkwentuhan po sa kanya. At niyaya siya doon sa room niya. Hindi naman siya nag-refuse. So, pinapunta niya. So, yung old feelings, bumalik ulit. Pero ang maganda lang po dito sa tao na pinikwento ko po sa inyo na there's no sexual na ano na nangyari. Parang gusto niya lang may kasama. Gusto niya lang na may kakwentuhan. Gusto niya lang yung may nagsasabi sa kanyang, wow, ang galing mo. Wow, ganito. Yung mga positive ano ba. Kasi,
yun nga na gusto niya yung merong hahawak sa kanya, lie with him. Gusto niya yung merong isang lalaking magsasabi na mahal kita, yung gano'n. For 70 years, hindi niya nadinig sa kanyang ama yung salitang, I love you, son. Yan ang hinahanap niya pala. I am proud of you. That was never said. No matter what he did, ano man ang ginawa niyang napakaganda, ano man ang ginawa niyang talagang kahit na sino mapapabilib, never niyang nadinig sa kanyang ama, anak, you're so good. I'm so proud of you. Never niyang nadinig sa kanyang ama. Kaya yun pala ang naging dahilan. Yung nagkaroon siya ng attraction, same gender. Kaya yun ang problema sa mga kabataan ngayon na naglolong ng affirmation from their fathers. Kaya nga ito nag-i-interview, minsan nandun siya sa isang coffee shop. Nag-i-interview siya ng mga iba-ibang tao na nakikita niya. Tinanong niya, ano ba ang gusto niyong madinig sa inyong ama? Iba-ibang sagot nila. Eto sabi nila, I would love for my dad to tell me, you are good enough. I am proud of you. You have what it takes to be a man. You have what it takes to be a woman. You bring me great joy. Madinig sa ama mo yun. I believe in you. I will fight for you. I will never give up on you or desert you. You are beautiful. Alam niyo po, napakasimple po ng mga salitang ito. You are a strong man. I love Jesus and I want you to love Him too. I love you. Napakasimple po ng mga salitang ito. Pero pagka narinig niyo po sa isang ama, talagang nakakadurog puso, nakakaano sa puso. Parang pang ano na tumitimong sa puso mo pag nadinig mo to. Actually, yung salitang I love you, hindi lamang po pang birthday yung isang beses sa isang taon, bibigay ka ng card, I love you, anak, and after that, wala na. Sana po yung pagsasalita ng ganon, para pa tayong umiinom ng kape. Every morning, di ba po, especially yung mga nakakatanda, hindi lang sa umaga, lalo na pagka pwede pa uminom ng kape. Kasi yung iba po, pinipigilan na rin dahil sa health. Ano na lang po, gatas na lang. Di ba po, napakasimpleng salita. Pero once na nadinig niyo yung tumitimo sa puso mo. Kaya po, ugaliin po natin. Hindi po ugaliin lang ha, kundi yung talagang nanggagaling sa puso. Alam niyo po, sa mga apo namin, sa mga anak namin, kaming dalawa ni Pastor Morgan, talaga yung I love you. Hindi po mahal. Napakamura sa pamilya namin. And I hope na sa every family na nandito ngayon, yung I love you, ay hindi naman po nabibili yun eh. Diba? Libre po yun para sabihin natin. Pero pag sinabi natin, galing sa puso natin. Mararamdaman po ng anak natin yun. Amen? Ang ganda mo, anak. Ganda mo, apo. Tignan mo habang tinitingnan kita kanina, ang ganda ng apo ko. Oh. Yung bang ganun, ang sarap nun. O minsan napapagalitan ko sila. Minsan napapalungkot nila ako. Pero hindi po nawawala yun. Yung salitang, I love you, apo. I love you, anak. Pati si Pastor Paulo, matanda na po. Ay, hindi pala matanda. More than 40 lang yan. Pero hindi po nawawala yung salitang I love you. Actually, si Lord nga po di ba? The Bible records that it was important to even Jesus to receive a blessing from His Father. So, basahin po natin yung Matthew 3, verse 16 and when He had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to Him. And He saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon Him. And suddenly a voice came from heaven, saying,
This is my beloved Son in whom I am pleased. Imagine, si Lord, ginawa yun sa kanyang anak. Kaya nga si Lord, yung identity niya, He is so, how will I say it, bold to say, I am the Son of the living God. Kasi alam niya yung identity niya eh. Kaya tayo, pag alam natin yung identity natin, talagang kaya maraming bata ngayon na, di ba makita natin yung very secured sila. Kasi alam nila na yung identity nila na na dahil from their fathers. Ngayon po ito pa po, bibilisan ko na po ha, yung pong letter D, yung last D, direction, something with instruction. Alam niyo po, marami po sa Biblia, ang nagsasabing how can you direct your children? Actually, hindi pa lang po itong nakuha ko. Pero kung titignan niyo po ang Biblia, marami po. Number 1, start your children off on the day they should go. Sabi po sa Proverbs 22:6, start children off on the way they should go, and even when they are old, and they will not turn from it. Alam niyo po na malaki po ang vital role ng isang ama in shaping how their children see the world and understand right and wrong. As kids mature into adults, they make their own choices about what to do with their lives, how to treat others. Kaya po ngayon, maraming kabataan, I'm sorry to say this word, nagiging bastos. Kasi hindi sila naturuan. Hindi sila yung direksyon, hindi sila binigyan ng direksyon. How to treat others and how to understand the relationship to God. Dad gets to help lay the foundation for those decisions. Hindi lang, sabi ko nga po kanina, hindi lang po ito sa mga bata. Kahit po yung mga kabinetaan ngayon, mga nanay, mga single ladies, dadating po ang time, mag-aasawa kayo, magkakaanak kayo. At ito na po ang pwede natin i-apply para sa ating mga anak. Amen. Number 2, impress God's commands on your children. These commandments that I give you today are to be in your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Number 3, understandable naman po yung sinabi ko na po. The one who loves their children is careful to discipline them. Whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. Everyone makes mistake. Alam po natin yun, nagkakamali po tayo, and we all sin. Pero hindi naman po excuse yun. Di po ba? Dahil may buhay po tayo ng Panginoon na patuloy na nagko-convict sa atin. So hindi po dahilan para patuloy tayong magkasala. But when children make poor choices, disobey or hurt others, it's not always immediately clear to them that they've done something wrong. Di ba po mga bata, minsan hindi nila alam, gawa sila ng galawa. Hindi nila alam na nagkamali na pala yun. They may not understand why what they did was wrong. And if resulted in something they desired, they may be more motivated to do it again. Consequences help us avoid repeating bad behavior. Something discipline is as simple as talking to a child about what they've done and why it was wrong. Sometimes the consequences are more severe, but it's never comfortable to pleasant. Good fathers recognize the discipline comes from the place of love and a desire to teach your children what is right. Number 4, honor your father and mother. Sabi po sa Exodus 20:12, honor your father and your mother, that your days may belong in the land that the Lord your God is giving you. Alam niyo po, sabi ko nga ngayon po, marami pong mga suwahil na mga anak. Ang sinasabi po nila, ang respeto daw, na kung ano yan eh, ano ba yun? Yung na-earn. Hindi po ako naniniwala dun eh. Kasi meron po talagang tao na walang respeto. Minsan ang mga nanay nila, ginagawa ng lahat. Sipin niyo ba, mga naka na lang sa anak mo, ang isang paa mo nakaano sa hukay, di ba? Pero pagdating ng panahon, wala, babaliwalain nila yun. Kung sasagot-sagutin ka. Kung ingal-ingal, ano ba yun? Yung iingal-ingal sa'yo. Eh kaya yun po, si Lord nga eh. Anong nangyari kay Lord? Di ba? Namatay siya para sa atin, inako yung mga kasalanan. Pero marami pa rin mga taong hindi siya nirespeto. Kaya,
ang ano ko po doon, na dapat tayong mga tao na talagang ang respeto, nanggagaling yan sa Panginoon. Hindi yung dahil na-earn mo, kailangan mo kaya ka respetuhin. Hindi po, talagang meron. Kaya dapat po talagang madala sila sa Panginoon. At tunay nga na mabago ang bawat ugali ng bawat isa. Sabi po, number 5, as for me and my household, we will serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself, and this is in Joshua 24:15. Choose for yourselves this day whom you will serve, whatever the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. And I believe na ang desire ng bawat isa ay ito po, na ang buong sabayanan ay mag-serve sa Panginoon. Kaya ngayon pa lang po, alam ko po hindi po huli ang lahat. Actually, si Casey, ilang taon na po siya nung makilala niya ang Panginoon. Pero nakita po natin ngayon kung paano siyang ni-rescue ni Lord. Diba? Kaya ganun na lang ang talagang pasasalamat ng pagkapatid natin, Sister Tess. Talagang nakita natin, hindi pa huli ang lahat. Kung ang mga anak nyo ay malalaki na, hindi pa huli. Basta't ang importante, panindigan niyo yung pangako ng Panginoon at madala sila sa kaharian ng Diyos. Amen? Alam niyo po, sa marami, sa mga tao ngayon na iba-iba ang alam nila tungkol kay Lord, di ba? Merong ang alam nila, ang Diyos ay talagang, of course, totoo, creator ng buong universe. Talagang ang Diyos, siya yung Diyos na talagang dapat katakutan. Parang Diyos na unapproachable. Yan ang maraming yun ang alam nila sa Diyos noon. Pero sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus at doon sa mga naniwala sa Kanya, hindi lang tayo binigyan ng isang Savior, binigyan tayo ng isang Ama. Amen. Amen. Kaya dun sa mga kapatiran na hindi nila nakagisnan ang kanilang ama, ang kanilang nanay, huwag kayong malungkot. Kasi meron tayong isang Ama na nandyan. Amen. A loving Father. Alam niyo po, when the disciples asked Jesus how to pray, the very first word He used was, our Father in heaven. He is our Father first. That is the best understanding we could have of God. Marami tayong alam about kay Lord, about sa Diyos. Pero ang pinaka-importante doon, yung bilang Ama siya para sa atin. Amen. Amen? That is someone who is proud of us. Someone who cares. Someone who hears us. Someone who lifts us up when we fall. When we know this, we realize that God's not distant. Actually, yung kanta ni Lea Salonga, from a distance. Parang noon ang tingin natin ang layo ng Diyos. Pero hindi po. Especially sa atin, andito ang Diyos sa atin. Amen. Na hindi nag-iiwan sa atin, na hindi nagpapabaya sa atin. He is not approachable. He is not mad at us. He is madly in love with us. Amen. Jesus, the Son of God, who could only refer to Him as Father, but when He spoke to people, Jesus would say, your Father. It is important that we see God this way. Each time He said this, Jesus was reminding us of the way God feels about us. He is not only the creator of the universe, but our Heavenly Father. He is our biggest fan. Amen. Kita nyo nga, di ba? Yung giveaways ng Mother's Day from your number one fan. Di ba? He wants to spend time with us. Tayo lang ang lumalayo Di ba? Gusto ng Panginoon na makasama tayo. Tayo lang lumalayo. He is our constant source of strength and protection. Alam niyo po yan. Pagka tayo nanghihina, lumapit lang tayo sa Diyos. Mababago maririnig yung kalakasan natin. He encourages us when we are down and push you forward when you're giving up. Diba? Na-experience po natin to.
Kapag tayo nanghina, parang gusto natin gumibab, tumawag lang tayo sa pangalan ng Panginoon and you will be saved. Amen? If He cares for the birds of the air, how much more must He care for you? Maybe you grow up without a father or he was, di ba, lumaki yung mga iba sa atin na walang tatay. Tapos masyado silang malupit. You may have gotten, nasanay ka na wala sila. Huwag kang malungkot. We cannot let who our earthly father was not to distort the truth of our Heavenly Father is. Huwag nating hayaan na kung ano man ang experiences natin sa ating ama, biologically, ay maging ganun din ang impresyon natin sa Diyos Ama. Hindi po, kasi marami pong lumalaki ngayon na dahil ganun na experience sila sa tatay nila, ganun na rin ang turing nila sa tatay nila. Kaya pag sinabing Heavenly Father, Father, ang tatay ko ganito to eh. Siguro ganyan din to. Ganun ang ano nila. Kasi sa kinagis na nila. He made, ang ama natin, parang napakahirap na i-please. Pero ang ating ama, hindi. He may been quick to find fault. Pero ang ating ama, He is filled with mercy. He may be absent, but remembering God has promised to be with you always. Amen? Some people are too busy criticizing themselves. Oo nga, maraming tao hanggang ngayon, parang kinikriticize nila ang sarili nila. Diba? Marami po sa atin. Pangit-pangit ko. Ang liit-liit ko. Alam niyo po, wala naman po dito yung apo ko. Noong po, parang yun ang ano niya, yun ang struggle niya. Hindi siya maliit. Sabi ko, pahata ka. Do the stretching para tumangkad ka. Pero, ngayon po, na-overcome niya ngayon. Dahil sabi ko, ang ganda-ganda mo, apo. Hindi problema yan. Marami nga dyan eh. Mga talagang, kung tawagan natin, unano, pero saya-saya nila. Pero ngayon, pag makikita niyo yung apo ko, ay dadating sila pagkatapos ng pandemic. Talagang natutuwa ako dahil nakita ko kung paano siyang nagiging, the more na nagiging close sa Panginoon, kung paano siyang i-share si Lord. Kaya po ngayon, andun po siya sa isang ng mga artist na kung Christian. Kaya the more siyang na-involve sa gawain ng Panginoon. At nito pong nakaraan, siya po yung naging host ng ASO. Ano ba yun? Hindi, ASO. ASO. Ano ba yun? Oo, ano yun? A Song of Praise. Siya ang naging host. Praise the Lord. Ng mga bigating mga singers, sila Casey Tantinga, si Jen Madela, siya. Kaya praise God, praise God. Kaya natutuwa po ako at sa linya ng Panginoon siya rin nadala. Amen? You have been, some people are too busy criticizing themselves. Yes, sabi ko nga po kanina, your Heavenly Father is the one. Si Lord ang naglikha sa bawat isa sa atin. Kaya walang sino man ang pwedeng mag-criticize sa bawat isa sa atin, especially kayo sa sarili nyo. Hindi nyo pwedeng i-criticize ang sarili nyo dahil si Lord ang nagbigay ng buhay sa inyo. Alam niya kung ano kayo. You have been fearfully and wonderfully made. He's the one who gave you your personality. Sabi ko nga, personal ko, ikaw ay kengkoy ka, pero paggamitin mo sa pamamaraan ng Panginoon. Diba? He's the one who gave you personality, your gifts, your uniqueness. Ibang-iba ka dahil ganyan ka ginawa ng Panginoon. Diba? Everything about you has been carefully designed into what He calls a masterpiece. Alam niyo ba yung masterpiece? Hindi naman Tagalog to, Espanyol to eh. Obra maestra. Ito yung the most outstanding work kung ang pag-uusapan natin ay ang mga artists. The most outstanding work of an artist. Pero sa Diyos, tayo ang kanyang masterpiece. Kaya sa lahat ng creation, tayo lang ang sinabihan ng when God created us, ang sabi ni Lord, oh, very good. Sa lahat ng creation niya, sinabi lang, oh, it's good. Pero tayo, very good. He sees a masterpiece in you, in me, in
and every one of us na may buhay ng ating Panginoon. So, wag na po tayong malungkot. Amen? Just praise the Lord! Amen! Hallelujah! Tayo po ay tumayo at patuloy po tayong magpasalamat sa Panginoon. Tunay nga, Ama, maraming salamat po sa araw na ito. At hindi mo pinabayaan na hindi ma-celebrate ang Father's Day, O God. Amen. But every day should be a Father's Day. Every day should be a Mother's Day. And every day we should celebrate your day, O Lord. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, na tunay nga, Lord, sa iyong patuloy na pagkilos sa katawan mo dito sa Hong Kong, na patuloy mong ihubog ang bawat isa sa amin, upang ang bawat isa ay tunay nga na makita ang buhay mo, Lord God, Amen. na-express ka. Father, we thank you and we give you glory and honor for everything in Jesus' name. Amen. Amen.